inahay ng lumuhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Panching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya, dakilang walang kapantay, noon ngayon at kailanman, kapangyarihan niya'y di matutularan. Kaya't halina mga minamahal, tantuin niyong tuwiran, lubos niyong tanggapin sa inyong kalooban, at mapapadama niya kung gaano siya mapagmahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga ba ang hindi kung magkaminsan ay manghihina kapag may sakit ka, na alam mong may karamdaman ka, lalo tigit kung nararamdaman mo yung sakit mo. Sadyang daratal ito bilang pagkatao. Ngunit ang pasubali ng Ama siyang lakas at tibay ng bawat isa. At ang bawat kumikilala at tumatanggap sa Kanya'y inaaliw niya. Ang pagkalinga niya'y hindi nakikita, ito'y nadarama. At kapag dinamas siya ng mga anak niya, napapatutuhan ng buhay siyang kumakalinga. Kaya't labanan ninyo kung ano ang damdamin ninyo. Labanan ninyo ang inyong katauhan at siya ang tanggapin nyo upang anuman ang tumatalo sa inyo at tumaalipin, makalaya kayo. Sapagkat wika nga, walang makalalaban sa anumang dalahin at pasanin na nabibigatan ng sinuman. Subalit ang kaginawan at kagaanan ay siya lamang. Kaya't kung siya ay mananahan sa kalooban ng bawat isa, anong bigat sa dibdib nyo na di mapapagaan niya? Anong dinadala nyong di maisasadsyad niya? At anong hindi mahulagpusan, yamang siya'y Diyos Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Lucas. Minsan nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. At sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit, wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas iyon. Saka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sa loob-loob ng mga eskriba at pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinagot niya sila,
Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan, o ang sabihing tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na ang Anak ng Tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, iniutos ko, tumindig ka. Dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Pagdakay tumindig ang tao sa harapan ng lahat. Binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos, nakakita kami ngayon ng mga kahangahangang bagay, wika nila. Nagkakasala ang isip at mata ng tao sa mga kumisay di niya naunawaan ang minamasdan nito, na ginagawa ng kapwa-tao na walang kamalayan naman siya sa ginagawa nito. Subalit itong Ama na butihin sa lahat at makapangyarihan, batid niya yung mga may taglay ng kanyang espiritu at kapangyarihang binaginan niya. Kaya naman sa salita ng mga iyon, ay nangungusap siya na hindi nila namamalayan, kaya't sa kapangyarihang taglay ng sinumang kanyang mga binahaginan, naroroon ang lakas at tibay at kakayanan. Kaya naman may tapang silang sambitin ang marapat sambitin, at natutupad yaon, hindi ganang sila, kundi ganang kalooban ng Ama. Naganap na ba ito sa buhay mo? Na di mo alam ba't nakapangungusap ka ng maganda at mabuti at may kapangyarihan sa kapwa mo? Purihin mo ang Ama sapagkat ganang pagkatao at katauhan mo hindi mo nga magagawa yaan. Subalit, ang bagay bang ginampanan mo at tinupad mo, napatutuhanan mo bang tunay at tapat na ang Ama sa buhay mo? Kung magkagayon, sikapin mong sa patuloy na ginagawa mong maganda at mabuting kaiba, patuloy kang magamit ng Diyos Ama. Alalaumbaga, Espiritu ng katotohanan at makapangyarihan, di naglaho noon, ngayon at kailanman, subalit di lahat ng pagkatao at katauhan sa sanlibutan ay makakaunawa at tatanggap at kikilalang ganap. Mapapalad kayong sa pamamagitan ng Espiritu, nakaunawa ang diwa nyo, nakadama ang puso nyo, nakakilalang ganap kayo, nakatalima sa Ama at sinunod nyo siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Tulad ng taglay ng anak na isinugo, maliwanag na itinuran, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Sa makatwid, ang sinumang pinatawad ay nakalalaya, at ang sinumang nakalaya ay nagagalak. At ang bawat nagalak ay nasisiyahan. At ang may kasiyahan, tuwirang napapatotohanan, Diyos Ama nila ay buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Mayroon na bang kaganapan sa buhay mo na kahit ilang pong beses nang sinabi sa iyo ng kapwa mo, manalig ka, maiinis na ang isip mo, mayayamot pa ang damdamin mo, sa kakarinig mo sa mga sinasabi nila, wala namang nababago sa iyo? Hindi mo maramdaman yung manalig ka, gagaling ka. Panahon na para huwag kapwa mo ang pakinggan mo, kundi mismo ang Ama na magsasabing, makinig ka na, sa damdamin mo'y mangungusap akong ganap, at mapapadama kong ikaw ay sa aki mahal na di mapapantayan. Kaya't kung papaano nakinig ang damdamin mo at naramdaman niya ito, magagawa ko sa iyo ang di gaya ng kapwa mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Alalaumbaga, kapag naglalaba ka at habang naglalaba ka,
ang nilalaban mo ang nasa isip mo, at biglang may kumausap sa iyo, nagitla ka sa pagkakatanong niya, hindi kaya kung anong laman ng isip at bibig mo ang lalabas ay iyon? Ganyan ang pawang katotohanan. Kung anong nilalaman ng puso ng tao, siyang nabibigkas ng bibig niya. Kung anong laman ng isip niya, siyang nawiwika niya. Kaya't ang patuloy na layon at nasa ng Ama, manalaytay sa buong katauhan ninyo at maghalo ang dugo at tubig na pandama ay siya, upang ang banal na Espiritu na pinagnanasahang mabuhay sa inyong katawan ay mabuhay niyang lubos at maging ang isip niyo'y mabuhay niyang ganap. Sa pagtitiwala at pananalig ng salita niya'y may buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Minsan ba'y naganap na sa buhay niyo na inisip niyo lang nangyari? Magalak kayong patuloy, pinatotohanan ng Ama na ang makapangyarihan niyang gawa sa isip nyo ay magiging ganap. Kaya kung buhay lamang ang paniniwala, pagtitiwala ng tao, tandaan ninyo, walang hindi kayo makakamtan sa paniniwala nyo at pananalig sa Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't maliwanag ang naganap sa isang paralitiko. Tumindig ka. Nakita ng isang Jesucristo ang matibay niyang pagtitiwala at paniniwala. Kaya naman maliwanag niyang tinuran, pinatatawad ka na sa iyong mga sala, sa iyong mga kasalanan. At pagdakay sinambit, tumindig ka. Hindi nagatubili, hindi nagsalita, tumindig pagdaka at lumakad na. Mga minamahal ko, kung sa pakikinig ninyo sa aral na binabahagi ng Ama sa inyo, walang pag-atubili kayong pangyayarihin ang mga ganap na mabuti sa inyong buhay, patutupad ng Ama ang maganda at mabuti sa buhay nyo bilang anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Tulad mo sa dinaranas mong batid kong hirap na hirap ka. Hindi mo alam kung papaano ka lulugar sa iyong paghiga at pagkakaupo. Yaon ang tinatawag na pagkabalisa. Tumindig ka nga. Lumapit ka. Sige, akayin mo siya. Lakasan mo ang loob mo sa iyong nararamdamang halos mapugto ang hininga mo sa sakit. Sapagkat kung magninilay ka, nakakaraos ka sa maghapon, nakakahulagpos ka sa magdamag, yan pa rin ang sakit mo, buhay ka pa rin. Sa makatwid, anumang sakit na nadadaing mo at dinadaing mo, na pagtatagumpayan mo pa rin dahil hindi patakdang mawala ka. Kaya't kung pagtitiwalaan mo na habang nabubuhay kayo may magagawa, kirot ay mapaparam. Konektado dyan sa buto mo. Batid ko, nagmula dito yan. Yes, Sa buto. Pumasok sa buto. Sa makatwid, yun man lang guminhawa ang pakiramdam mo'y isang pagpapala. Amen po.
at angkinin mo. Gayon pala, kanina ka pa may nadamang gaginawahan, manalik ka ng tapat. Sulong. Kaya nga, ang mga cancer cells, pumapasok sa buto, pumapasok sa lamad, pumapasok sa laman, pumapasok saan mang dapat pag-andar niya kung saan tumugot. Kaya ang cancer cells, pag tinanggal sa breast at may pumuslit na buhay kung saan tumigil, doon muli siya mabubuhay. Sapagkat parang running water lamang iyan, patuloy ang pagdaloy at molecules na mga buhay. Ang tawag sa makatwid. Kung hindi kalooban ng Ama na ang cancer cells na pinatay sa isang parting bahagi ng katawan, hindi kayang suriin kahit sino pang napakagaling kung saan muli babaybayin. Kaya maraming prosesong ulit-ulit na pagsusuri. Hanggang sa tingnan muli sa spinal column nyo at doon ay kumuha ng utak ng buto para mabatid kung meron na ang buto. Mga mahal, kaalis sabay ng pagkabuhay sa inyong katawan iyan. Kaya't anuman ang nabuhay, maaring mapatay. At ang papatay ang kasisabay ng tagabuhay ng may buhay. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Ganang kuntsing na pagkatao, walang kabatir at kaalaman, ni walang karunungan sa binaybay at tinuran. Ganang di nyo nasilayan, may naibahagi ako sa inyong mga mahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Kaya lumaban, labanan ang anumang sinasabi sa inyong kayo'y may cancer. Anong panlaban? Pananalig, paniniwala, pagtitiwala, at masayang puso, payapang isip. Sapagkat, kung gusto mong magupo, kapag ika'y may cancer, mag-isip ka ng mag-isip. Magalit ka ng magalit, at malungkot ka ng malungkot. Ngunit kung ika'y nalilibang, masaya, payapa ang isip mo at damdamin, di mo namamalayan, sumisiglat, lumalakas ang katawan. Kaya't siyang mga may taglay na ganyan, dapat laging pinatatawa yan. Hindi iniyayamot, inaasar, ginagalit, kundi iya'y iniibig. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kung di nyo madama ang wagas at tapat na pag-ibig na hinandog sa inyo at inaalay na buong buo, paano nyo mapapatutuhan ang wagas at tapat nga ito? Kaya't kayong mga buhay na pamilya ng mga may sakit ay magmahal ng matwid at matapat upang sila'y maaliw nyo at mapagalak at ang tinatawag nyong haba ng buhay tamasahin ng may gala. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay ba nga ma? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sasabihin ng tao, kaya eka nabuhay yun, marami siyang pera. Kaya tumatagal ang buhay. Kung makakapag-experiment lang ang tao, eto mayaman, ito mahirap, parehas ang cancer nila at parehas ang stage nila. Stage 4, si mahirap. Stage 4, si mayaman. At
kinemo ito'y hindi. Dahil parehas ang kamatayan nila, halimbawa 2001, January 4. Pag sumapit yung January 4, 2001, pare silang patay. Sapagkat yun ang takda nila. So it means no prolonged life, maliban ang Ama. Sapagkat walang nagbibigay ng mahabang buhay at nagpapahaba ng buhay, maliban ang tagabuhay. Subalit, dahil walang alam at di naalalaman ng nilalang, hinahanap yaan. At ang may salapi, sulong ng sulong para bumuhay at mabuhay, para makabuhay ang salaping naturingan. At ang wala, ngunit matibay at matatag ang pananalig, nagtitiwala na lamang wala siyang magawa. Sapagkat ang alam niya, may Diyos siya, ang alam nito, kaya ng pera niya, nang masapit na nilang kapwa nila pinagtango ang buhay, sabay silang ebenuron. Mga mahal, kung may prolonged life sa buhay at kabuhayan ang pangtubos para humaba, wala nang milyonaryo na namatay. Ang may pandinig ay nakarinig. Takda-takda ang pagsilang, takda-takda ang kamatayan, maliban kung pinagbili mo ang kaluluwa mo at buhay. Inupa, binayad, di kalooban ng Ama. Subalit, kung hinintay ang takda at siya ang nagbigay, takda ay lahat. Gayon pa man, kahit anong ginawa sa iyo, kung gusto ka pa niyang iligtas at nais ka pa niyang buhayin, kaya ka pang agawin sa kamatayan. Yaong lumalapit, yaong matwid, yaong nasa niyang ibigay, sapagkat siya ang kaligtasan at buhay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't binubuhay ang inyong pananalig, binubuhay ang inyong pagtitiwala, binubuhay ang inyong pananampalataya, binubuhay ang inyong pag-asa. Kung tatanggap kayo sa Ama, mabubuhay ito tuwina. At sa gayon, kayong mahihina't marurupok, mapalalakas at mapatatatag. At kayong walang pag-asa, bibigyan niya ng ganang pag-asa, sapagkat siya ang ligaya at buhay ng bawat isa. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga, Ma? Kaya, nang sumpungin ang mga cancer nila, itong mahirap na walang pampagamot, at itong mayamang mayroon na gamot, cured ang wika nila. Na cured na eka, no cancer cells anymore. But then, how many years after that, nasana yan? At ito, walang nagsasabi, naghihintay na lamang. Nang kumirot kapwa sila, sumakit na. Walang nagawa ang anumang pampahilom ng kirot. At ito, ang pananalig niyang nakapagpahilom, para siya'y mamatay na walang daing at hinaing. Gayon ang nayo ng Ama at nasa niya, sa kanya nyo hanapin ang kirot ay maparam, sa kanya nyo hanapin ang sakit ay maparam, sa kanya nyo hanapin ang lahat ng mabuti at ikabubuti. May pamamaraan siyang ibibigay. Kung ano ang gusto nyo at saan dako ang layo nyo, ibigay nyo lamang ang katapat at buong puso ninyo. Siya mismo ang matwid na tutupad at gaganap, at matwid kayong tatanggap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga tinuran ko, kung parehas ang inyong tinanguan. Hindi ko tinuran na ito ay November pa, ito ay October pa, paano magpapanagpo yan? Nang dahil wala ngang nakababatid kung kailan ang takda, kaya't ang tao'y naghahanap ng kalutasan.
Kaya tanghanapin yung magbibigay lunas, ang di nyo nasisilayan. At kalinsabay noon ituturo ang paraan sa mga nag-aral, sa pananalig nyo, at mga kung anong paraan na daan ng katotohanan sa inyong kagalingan. Daan na magiging isang balsamo at pang-ampat ng karamdaman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sikaping kilalanin kung ano ang dapat at tanggapin kung anong marapat. Amang magpapahayag ng tunay at dapat, inyong malalasap kanyang sara. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Stage 1, stage 2. Madaling gamutin. Mahaba pa ito. Ilang beses bang babaybayin sa inyo? May mabait na kanser, banayad tahimik, subalit mayroong ng masumpungan, malala naman din. Gayon pa man malala't hindi, ama pa rin ang may buhay. Kaya't sa kanya kayo, magtiwalang lubos. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Binahagi ito sa inyo at binaybay na totoo. Magnilay, magbulay, magtanto kayo. Bakit nyo katatakutan? Ang buhay nyo tao, yamang may bumuhay at sa inyo'y nagpahiram. Amay kamti nyo at kilalaning lubusan, sa puso nyo'y magbibigay ng lakas at tapang. Ibibigay man din niya ang kapahayagan na mainam nyong damdamit kaisipan, kanyang pangungunahan. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Wala namang hindi mapapatay na cancer cells. At kung kailan kayo gustong buhayin, kayang ibigay yan. Kung anong pananalig nyo, anong pananampalataya nyo, sa gamot baga o sa natural na gamutan, doon ibibigay yan ng Ama. Ang mahalaga, tulad ng paralitikong kay luwat niyang nagdusa sa isang iglap na makilala at tinanggap, hinanap niya ang magpapagaling. Nang makilala at tanggapin niya, nakalaya siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Alam niyo po, walang magaling walang marunong. At maging ako man ay wala akong karunong at kagalingan at di ako magpapagaling. Di rin ako dalubhasang mangaral at wala akong kaalaman sa pangangaral. Kaya kung maggagaling-galingan at magmamagaling na lamang, baka mapahiya sa inyong harapan, wika nga ng katawan. Subalit, anumang narinig nyo, kung pinagtunan nyo ng pagninilay, mababatin nyong di katauhan ang pinagmulan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumayinyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Nahihiling na ipangangatwiran sa Ama. Ang Panginoon ko at Diyos ko, ako'y patawarin mo sa mga sala kong tinanggap ko na pagkakamali ko ito at gayon at ito. Kaya sinusuko ko sa iyo at pinagkakatiwala ko, kahabagat kaawaan mo, ako'y palayain mo. Amen! Amen po ba? Napatawad ka na ba ng iyong mga kasalanan? Sino magpapatawad sa iyo? Napatawad ka na ba ng Ama? Sigurado magpapatawad siya. Kaya huwag ikahiya, huwag mahiya. Kahit nakapikit ka lang at nakikipagniig ka at nakikiusap ka, nababasa niya isip mo, natatalos niya damdamin mo, dinig at nakita ka bilang sumamo.
Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya inyong pakinggan mula kay Isayas, sa aklat ni Isayas. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa kaaway. Buhay ba ang Ama? Kaaway mo ba sarili mo? Paano kang liligtas niyan? Mismo sarili mo, kaaway mo at kalaban mo. Ngunit kung kalaban at kaaway mo yung sakit mo, ililigtas ka ng Ama mo. Subalit ang sarili mo mismo, ginagalit mo at nagagalit ka, abay sarili mo, tutulan mo at turuan mo. Kaaway mo ba ang kapwa mo sa mabuting ginagawa mo? Siya may kaaway sa iyo, ikaw ay walang kaaway, kaya ang Ama ang magpapalaya sa iyo. Kaaway ka ba ng kahirapan mo? Bakit ano naman ang pakialam ng hirap mo sa buhay mo? Huwag kang makipag-away sa iyong hirap. Humingi ka ng patnubay ng Ama at palalayain ka sa pagdurusa at hirap mambuhay mo. Sapagkat siyang lahat para makakamit ka ng gala. Ang may pandinig, lahat ng pagkakalipin at lahat ng kaaway. Mapapalaya niya ang mga inaaway at may kaaway na di sila ang nangaaway. Ang may pandinig ay nakarinig. Subalit kung ikaw ang nangaaway at ikaw ang may kaaway, aba, kailan ka naman makakalaya niya? Ikaw mismo ang may kasalanan at kamalian, kaya tanggapin mo ang Ama. Tirang-tira, sabi niya. Shoot na shoot bilang tao, makakalaya ka. Buhay bang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. May tanong baga kayo? Kaya't inyong pagnilaya ng panahon ni Ezekias, nang marinig ni Ezekias ang kanilang ulat, hinapak din niya ang kanyang kasuotan, nagsuot siya ng damit na sako at pumasok sa templo. Tinawag niya si Elekiam, ang katiwala sa palasyo, at sinugo kay Isayas ang propetang anak ni Amos. Pinasama rin niya ang kanyang kalihim na si Sebna at ang matatandang saserdote. Lahat sila'y nakasuot ng damit na sako. Itong pinasasabi niya kay Isayas. Ang araw na ito'y dapat ikalungkot, ikagalit at ikahiya para tayong batang dapat nang isilang, ngunit ang inay walang sapat na lakas upang magluwan. Marahil narinig ni Yahweh ang sinabi ng punong ministro ng Syria na sinugo ng kanyang hari upang lapastanganin ang Diyos na buhay. Marahil ay parurusahan niya ang kalapastanganang iyon, kaya idalangin natin ang nalalabi pa sa bayan ng Diyos. Nang marinig ni Isayas ang pinasasabi ng hari, sumagot siya. Sabihin ninyo sa inyong Panginoon na ganito ang pinasasabi ni Yahweh. Huwag kayong matatakot sa mga paglapastangan sa akin ng sugo ng hari ng Assyria. Ito ang tandaan ninyo, padadalhan ko siya ng isang espiritu na lilito sa kanya at gigiyagisin siya ng isang balita. Buhay ba ang Ama? Maliwanag ang katotohanan. Ang masamang kaisipan at mali ang ginagawa, kayang pahatdan ng Ama na espiritong gigiyagis at malilito siya at magugulo. Kaya, nalilito ba kayo? Nagugulumihanan ba kayo? Nagigiyagis ba kayo? Espiritong di tama yan. Kaya tanggapin niyong Ama, papayapa kayo, sisigla kayo, lalakas kayo, tatatag kayo. Yaon ang tunay niyang espiritu na nagbibigay sigla't buhay sa bawat isa.
Kung nakikita niyang kay buti ng gawa mo, ang balangkas ng isip mo'y kay gaganda at kay buti ito, bibigyan ka ba niya ng kabalisahan? O anak niyang minamahal, halina't siya'y pakinggan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Diyos? Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Mapapalad kayong umaaliw, nagpapagalak ng inyong kapwa. Mapapalad kayong nagpapakain sa mga nagugutom gayon. At balang araw sila namang umunlad, magpapakain ding ganap. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Ano ng petsa ngayon ng Disyembre? Ilang araw na lang para makita at madama ang araw ng pagdiriwang sa mundo ng tao ng Pasko. Alam kong may tanda ninyo ang isang iglap may nagagawa ang Ama. Ang isang iglap, pakatanda nyo may nagagawa siya. Ang araw pa kaya, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo. Pag may palundag-lundag pa at may sadyang di makakakuha yung hindi lumulundag. Mayroong magandang mangyayari, lalo na yung matanda, hindi makakalundag yan. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama.
Pagka parte-parte, winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang bayan. Nangyari, parte, bigyan niyo sila. Aking mga ayan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Dito sa puso inaangkin at tinatanggap, hindi sa nguso. Dito sa puso nabubuhay, hindi sa dila. Dito nananahan, dito mananahan, hindi sa bigdig. Kundi dapat sa buong pagkatao, tinanggap nyo'y Diyos na totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Halina kayo, mga minamahal ko.